Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning. At muli po, ito po si Pastor J. Banzuelo. Well, ang atin hong pagnanais ay mabati kayo ng sabi nga katiwasayan at kaayusan sa inyong mga buhay, lalong-lalo na ho at ang ating panahon ay medyo po bago-bago. O medyo inyong napapansin na hindi maayos ang aking hong boses. Yan po ay dulot na aking pagkakasakit. Last weekend ako po ay nagpunta sa Cagayan de Oro. At pag-uwi ko, medyo nagkaroon po tayo ng karamdaman. Pero purihin ang Panginoong Diyos at hindi naman ho naging malala na. Yun nga lang, medyo nakaka-apekto po sa atin hong datingan at tunugan. Ayan, no? So ang ating panalangin, paalala po sa inyo, hindi ho kayo magkasakit at kayo po ay maging malusog at maging maganda ang kalagayang pangangatawan. Ang pag-uusap po natin ng February ay atin nga hong iniukol sa mga relasyon dahil ito po ang kadalasang ina-equate or ina-associate na tema pagka February. Dahil sinasabi nga nila, ito daw ang love month. At para atin naman hong mapakinabangan ng husto ang usapin na yan, ay naghahanda nga po tayo ng mga lessons on how yung atin hong mga relationships ay mapag-inam. No? Sabi daw po, at ito yung lesson natin for this next 2 days, ang relasyon ay kailangan natin. Ang maturity ng atin hong pagkatao sa ugali, o kaya sa atin hong asal, behavior and conduct, ay malaki ang kinalaman para po sa next stage o yung paglago din ng atin namang relationships. Ang atin hong dapat isipin, ang relasyon ay pwede rin pag-igihin at makikita po natin ang development nito at yung pong inaabot nito, no, na ganda ng ugnayan habang nagtatagal ang panahon dahil ito'y nakakatulong sa atin at tayo rin ay nakakatulong po sa mga taong kaugnayan natin. Maganda nga yung nabasa ko sa Facebook, past few days lang, ang sinabi ho doon ng sumulat. Pag ikaw daw ay nanatiling kaibigan for 15 years, no? Kadalasan, hindi na lang kaibigan ang trato sa'yo. Most likely, you will be accepted or you will be treated as a family member. No? So, kapag ka ikaw po ay nakipag-ugnayan sa mga tao at nagtagal ang inyong friendship at relationship ng mga 15 years, ang relasyon ay hindi na lang sa friendship, usually you become integrated as part of the family. Totoo naman, no? At yan po ay nakakatuwa. Now, sabi ni John Maxwell, ito maganda, few things in life are more important than people and our relationships with them. Totoo naman, ano? Ang sabi niya, patagalugin natin, konting bagay lang daw sa buhay na ito, ang masihigit pa ang importansya sa mga tao at sa relasyong meron tayo sa kanila. Kasi nga, ang pagkakalikha sa atin, we are social beings. So, meron tayong need for interaction sa mga tao. Tayo po ay kakailanganin natin yung suporta at tulong ng iba kung paano kakailangan din ng iba ang ating suporta at tulong. No? Yun po ay hindi maiwasan. At sa lahat ng konteksto ng buhay natin, family, work, school, communities, yan po, no? Organizations, nag-i-interact tayo sa mga tao. So, yan nga po ang dahilan kung bakit kailangan natin itong pag-igihin. Kasi hindi ba sa barometer ng relasyon, dalawa yung extremes. Yung isang extreme ay maganda. Ito yung tinatawag nating healthy relationships. Ano ang mga nilalaman yan? So maayos na tratuhan. Merong positive emotions at mga pagtrato na nararanasan. Care, concern, love, support. Yan yung makikita mo sa isang healthy relationship. Doon sa opposite side, yung tinatawag na toxic relationship, no? Yung isa ay malusog, ito naman ay nakalalason because toxin is poison. At ano po ba ang mga relasyon na nakakasira sa takbuhan ng kaisipan, damdamin, at yung nagiging resulta na negatibo sa isang tao kasi merong verbal abuse, pwede may physical abuse, merong belittling, no? Minamaliit ka, merong kung tawagin natin ay indifference, may discrimination, ang dami, no? So pagka nandun sa negative at nalagay ka sa isang toxic interaction, sakit at nakakagulo, no, sa takbo ng buhay ng tao. So kailangan, dahil naman tayo ay may mga ugnayan, mailagay po ito sa mainam. At ang relationship involves you. Siguro kung halimbawa yung ibang tao, you cannot control them, then might as well focus on what you can contribute to the betterment ng relasyon. So tingnan po natin. Ang banggit ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Sabi niya, therefore,
Encourage one another and build one another up, just as you are doing. So ito pong Thessalonians ay, of course, sa ilang mga lessons natin, nababanggit nga natin ito, dumaan sila sa matinding pagsubok at may kapamaraanan para sila ay makapagpatuloy at maging matibay sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na yan. Yung pagkakaisa at pagdadamayan ay malaki ang naitulong. No? Ang sabi nga ni Apostle Paul, encourage ninyo ang bawat isa. Yan pa yung pagpapalakas loob. No? Sabi nga, bubunsod para sumulong sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit minsan mahirap at nahihirapan na yung mga tao. But encouragement is very important. Build one another up. Kung ano man yung inyong gagawin, ito'y makakatulong para mabuo kayo o kaya ay patuloy na mag-develop kayo. Yan ang kanyang inaatas sa kanila. Just as you are doing. Which means, ginagawa na nila noon, ini-encourage niyang ipagpatuloy ngayon at up until the future. So ito yung tinatawag nating maintenance. No? Bakit maintain mo? Kasi katulad ng living things, di ba? May alaga kang halaman. Pag dinidiligan mo, di gumaganda, nabubuhay siya. Pag tinigilan mong i-maintain yung pagdidilig, yung watering ng mga plants, natutuyot ito at namamatay. Sasakyan din, di ba? Pabayaan mo siya eh. Madaling masira. So you have to maintain it for it to have yung longevity. No? Medyo magtatagal siya at magkakaroon ng tinatawag nating maayos na function. Sa samahan din ay ganun. No? Merong mga ginagawa tayo in order to maintain the relationship para ito ay maging intact. Yung mabuo at magpatuloy kahit na nagbabago ang kalagayan. No? Kasi nga, sometimes, whenever the situation is positive, yung maganda, walang hamon, at may mga celebrations, of course, okay yan. No? Pero ang relasyon ay hindi lang naman limited doon. No? May mga pagkakataon na ang sitwasyon ay mapanghamon at dumadaan sa hirap. At papaano ang damayan sa mga pagkakataong ito at anong gagawin. Dahil syempre, negative yung sitwasyon, may posibilidad na yung kalagayan ng mga tao is not the ideal. No? Pero meron kang pwedeng gawin para ito'y patatagin. At yun nga yung binabanggit ni Apostle Paul. Once again, 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing. No? So ito ay nakatulong na mga paunawa na ipagpatuloy, gawin sa samahan para ito nga ay maging daan sa pananagumpay sa pamumuhay para sa Panginoon. Now, sa atin hong pag-aaral, tatalakayin natin ang 5 bagay that can strengthen relationships. At definitely, hindi ho natin matatapos ngayon. Kagaya na ating nakagawian, itutuloy ho natin bukas. Yun ang ating pag-aaral na ito. No? Hanggang sa natin naabutin, and then definitely tomorrow we will continue and review yung atin hong mga dinadaan ng mga principles. So, how do you strengthen relationships? Now, principle number 1, kailangan daw mag-develop tayo ng emotional intelligence. Di ba dati, pagka sinasabing matalino ang tao, most of the time, limited lang sa intellectual capacity. Pag magaling siya sa pag-aaral, nakaka-absorb siya ng mga kaalaman at nakakasagot siya pag tinatanong o yung alam niya na-apply niya into everyday activities. So, masasabi natin matalino yung tao. But habang, di ba, nag-a-advance ang pagsusuri sa tao, na-discover na ang kanyang intelligence is not limited sa kanyang intellect, yung kanyang emotions, no? Kasama yung kanyang socialization, yung kanyang pakikibagay sa mga tao at sirkumstansya. Lahat ng mga bagay na yan kasama ng panuri na atin hong, sabi nga, yung kabuuan as a person, kung nagmamature, nagiging stronger, nagpa-progress, yan, sinusukat din yan. So, ano ba ang emotional intelligence? By definition daw, it is the ability to be aware of and manage your own emotions. So, nagsisimula yan sa pagkakilala mo sa iyong emosyon. At paano mo ito ay ma-manage. So, doon muna sa pagkakakilala sa emosyon natin. Now, remember, tayo po ay merong set of emotions. May kinakategorize, kagaya na nabanggit natin kanina, na positive emotions. Pagka positibo yan, di ba? Of course, love is madalas nating nasasabi, yung care, yung concern, respect, yan, yung mga ganyan, kindness, understanding, magagandang bagay yan. No? Pag yan ang iyong taglay-taglay, mainam. Pero hindi ka naman perfect, may mga ilang bagay na dapat pang i-develop. Kasi katulad last year, meron tayong mga discussions na ilan sa mga bagay sa ating mga buhay, hindi naman tayo pinanganak na taglay-taglay ito. We learn it
And then yung learning natin, pwedeng by yung tinuturo sa atin verbally, pwedeng ito ay by modeling, pwedeng ito ay by application, pinaramdam sa'yo, and then eventually nakita mo yung pakinabang niya, yung function niya, and then you apply it. Katulad ng respect. Wala naman pinanganak na respectful agad. You have to know what it's all about, di ba? And then as you apply it, then yun nga, you become a respectful person. So, yan, no? Kamusta ang iyong mga damdamin? No? Kamusta ang iyong mga values related sa iyong mga damdamin? Kasi pagka positibo ang damdamin, di ba? At alam mong gamitin, nakakatulong. So, yung upliftment mo, yung positive emotions mo, very much useful para ma-realize mo ito, maganda pala yung ganito. And then you're trying to think about it and iniisip mo siguro maganda din ito sa iba. No? You're trying to figure it out as well. At kung ikaw napapasaya nito, malabang sa hindi, napapasaya din ito sa iba. And if you're concerned with other people's situations, you would like them to have this. No? So yun po. Pero hindi ka puro magagandang emosyon. Merong kabila. No? Meron tayong negative emotions. Merong anger, may fear, di ba? May bitterness, minsan may hatred. Yung mga bagay na ganyan ay pumapasok sa atin. Doon, kailangan natin ng control. Kasi pag pinagbigyan mo yan, pwedeng sirain ka yan. Paano? Pag nagwala ka, yung reputasyon mo, integridad mo affected, di ba? May mga pagkakataon, you destroy things, no? Pagka hindi nakokontrol ang negative emotions, may mga times, nagwawala ang tao. And may mga pagkakataon, you also destroy relationships. No? So, yan po ang nangyayari. So, there's really a need for us to be aware and manage our own emotions. Dapat nalalaman mo na kung saan napapunta damdamin mo, and then alam mo na kung ano yung dapat na pagtugon na tama para hindi mapasama ang iyong kalagayan. Now, as well as the emotions of others. So, ibig sabihin, kung yung iba ay merong ipinapakitang damdamin at saloobin sa'yo, dapat marunong ka rin, no? Kapag may emotional intelligence kung paano ito pakibagayan. So kung yung tao nagsa-celebrate, nagsasaya, at merong sinasabi sa'yo maganda, sakyan mo, no? At i-affirm mo yung tao. You celebrate with the person, nga sinasabi natin. Bakit po? Meron po bang iba? Yes, sometimes one person is celebrating, you feel insecure. Ang nangyayari sa halip na ma-celebrate mo siya, nagsasabi na ikasisira ng isa. Pinuput down, yung tinatawag nating putting down a person. Nagsasaya dahil nagtagumpay, di ba? Ito, mga sample. Ay, nakakuha ko ng 85 sa exam ko. 85 lang, di man lang naka 100. Oh, yun. Di ba? Celebrate mo na. Kasi maganda naman eh. At yun nga yung kanyang achievement. Di ba? Hindi yung wala. Yun ang iyong ipipilit doon at ipaparamdam mong negatibo yung kanyang naging kalagayan at achievement. And that's not good. No? So, you need to be able to manage yung iyong mga damdamin at maging sensitive ka sa damdamin ng iba. Habang nagagalit na, di wag mo nang gatungan, di ba? At kung irritable na, di marunong ka rin umiwas. Yan, mga bagay na kinakailangan daw sa emotional intelligence. Kaluktong yan, it involves being able to understand and respond to people in a way that builds positive relationships. So kaya nga tinatawag siyang emotional intelligence, yung kakayahan mong umintindi at tumugon sa mga tao na nagpapatibay, bumubuo ng relasyon. Diba? Kasi, totoo naman, diba? Narinig niyo na ba yung mga enablers o mga flying monkeys? Negatibo yung ginagawa, naninira yung isang tao para sa iba. Gagatungan, sasakyan, susuportahan. Tapos, yun na nga. Kaya lalong lumalakas yung loob ng naninira at lumalakas yung loob ng nangaabuso. Because there are people who are supporting. Kaya, kinakailangan maging aware ka. Ito ba isang sitwasyon na kailangan kong suportahan? Baka ito hindi ayos. Dahil yung ginagawa ay hindi tama. Nananakit, naninira. So, ikaw rin bilang tao, nag-i-screen ka. Ano ba yung karapat-dapat at ano yung hindi? Ano yung makakapagpaayos ng relasyon at ano yung hindi? At doon ka kumakatig sa ikabubuti. May nakuha po ako na parang 4 na bagay galing kay Goleman. No? Ito yung kanyang emotional intelligence framework. Sabi niya 4 na components ang importante. Isa-isayin natin. The first one is called self-awareness. It is the ability to recognize and understand your moods, emotions, drives, as well as their impact on others.
So yung kanina binabanggit natin, ikaw muna. Ikaw ba ay aware o ikaw ay nakakaalam, nakakaunawa sa takbo ng sarili mong mga damdamin, di ba? Ano yung mga nagbibigay ng gana sa'yo? Ano yung mga bagay na nagpapataas o baba ng iyong emosyon? Yung awareness na yun, no? Kailangan yan. Halimbawa, meron akong isang nakausap nun eh. Tinanong niya ako, sabi niya, pagka makulimlim, maulan, anong pakiramdam mo? Sabi ko, medyo hindi masaya eh. Pero pag maaraw, ayan, gusto ko yan, masaya. Okay. Sabi niya, meron kasing seasonal affective disorder. Sabi niya, hindi naman masama yun. Pero just to be aware, na most likely, kagaya ng marami pang tao, hindi naman lahat, ay ikaw na apektuhan ng panahon. Ganun ba? Oo, sabi niya. Tingnan mo ang iyong kalagayan, lalo na sa mga panahon at mga lugar kung saan matindi ang lamig, makulimlim, maulan, ano ba ang mood, no? Malungkot. Kaya hindi ba pag nanonood tayo ng pelikula, naiintindihan ho yan ang gumagawa ng mga script at yung mga eksena. Kapag may namamatay dun sa eksena o kaya ay merong kawalan, talagang minsan, di ba, kumukulimlim, tapos biglang uulan, biglang parang didilim, yan. Kalungkutan. Pagka gusto mo naman ng kasayahan, yan, medyo maliwanag. Yan. So sabi niya, yan, maging aware ka. Kasi kung pupunta ka sa iba't ibang bansa, at depende dun sa mga seasons at sa pagpapalit nito, makaka-apekto sa iyan. So, ano yun, nakakatulong pala yung ganong klase ng mga paunawa. So, self-awareness is important. Ikaw bilang tao, aral-aralin mo rin sarili mo. Ba't nga ba ako ganito pagka ganito sitwasyon yan? Pangalawa, ang tawag dito ay social awareness. Ito naman siya. The ability to understand the emotional makeup of other people. The skill in treating people according to their emotional reactions. No? Ang tawag doon ay yung iyong empathy. Ibig sabihin, yung pagkakaintindi mo rin at inuunawa mo rin kung ano yung saloobin at damdamin ng iba. At ang kagustuhan mo ay tratuhin sila na ayon din sa kanilang reaksyon. Ay kung nagagalit, di pinapacify mo, di mo na finifeed. No? Bakit? Merong nang-agitate. No? Pag alam na galit ka, lalo kang gagalitin. Pag alam na lungkot ka, lalong pasasamayin loob mo. Hindi ganun. Ang social awareness, you're trying to help the person recover from a negative emotion. No? Hindi mo naman inaano siya na wag niyang maranasan yung kanyang nararamdaman at the moment. No? Pero hindi mo gagatungan yung papunta dun sa ikasasama nito. No? So, yung social awareness is very important. So, mahalaga ang self-management. Ano naman ang self-management? The ability to control or redirect disruptive impulses and moods. The ability to suspend judgment and to think before acting. So, ikaw na naman yan, ako na naman yan. Yung ating kakayahan daw na atin hong kontrolin, no? Pigilan, ang atin hong mga hindi nakakatulong na mga impulses, no? Yung ating mga, minsan padalos-dalos kasi tayo. Hindi maganda pakiramdam natin. At syempre, may mga ikikilos pwedeng masabi at mga pakikitungo sa iba na hindi okay. So, kaya mo bang i-manage yung sarili mo? Ayan. Kasi ikaw magkocontrol. Kaya nga, di ba ang tawag self-control? You're trying to manage yourself. Now, at ito rin, no? Pagka ikaw ay tumitingin sa tao at yung behavior niya parang offensive sa'yo, minsan, kailangan mo rin munang mahirap, no? Kasi yung ating immediate reaction ay impulsive eh. Pero intindihin mo rin, ano ba pinagdadaanan nito? Ba't ba ito ganito? Ngayon, di ba may kasabihan tayong Pilipino? Pagka may tama, di wag mo nang patulan. Kasi pag pinatulan mo, di pareho na kayo. Pero yun na nga ho ang point dito. Pagka nakikita mo hindi na okay, di umiwas ka na lang. Di ba? Yun nga yung sinasabi. Yung pag-iwas mo sa panghahamon, pang-iwas mo sa paninira, pang-iwas mo sa nangahamon ng away, ay hindi ka duwagan. Actually, yan ay isang uri ng intelligence. Kasi alam mong hindi maganda kauuwian. Dahil pag pinagbigyan mo yan, hindi lang sa masisira yung relasyon ninyo, masasaktan pa kayo. No? At hindi naman magbubunga ito na ikagaganda. So, think before acting. And then yung fourth, ang tawag dito ay relationship management. Ang sabi ng definition, proficiency in managing relationships and building networks. No? Kamusta yung iyong kakayahan para ikaw ay hindi ba magpainam ng relasyon. At yun nga, dumadami yung mga taong nakakasalamuha mo dahil masarap ka o maayos kang kasama. Yun lang naman, di kailangan perfect eh. Pero maayos ka bang kasama na pag ikaw yung kasama, wala masyadong insidente.
At pag ikaw yung kasama, umiinam din yung damdamin ng mga tao sa palibot mo. Hindi ka naman nagpapa-impress lang. Hindi yung tuturuan mong mag-regulate yung sarili mo to the point na hindi ka mabigat na makasalamuha. It is the ability to find common ground and build rapport. So nakakahanap ka ng pamamaraan para mag-connect sa tao o kung meron kayong pareho ng interest, mga nagugustuhan na pag-uusapan ninyo. At ang intention mo ay hindi yung paandaran yung mga tao o sila ay dominahin. Ang gusto mo is a friendly exchange. No? Yung give and take ay na-apply mo. And yun nga, pag nakadevelop ka ng rapport, mapapansin mo, dumadami yung mga tao na gustong lumapit at mag-associate sa'yo. No? So very important yan. So yan daw po ang apat: self-awareness, social awareness, self-management, and relationship management. So ito po ay importante para tayo ay makadevelop ng emotional intelligence. No? So nakakatuwa dahil maraming mga bagay pala na pwede tayong sabi nga lamanin, no? Sa usapin ng pagpapatibay ng relasyon. Ito yung pangalawa is called active listening. So yung pakikinig, kailangan dagdagan ng active. Bakit? Minsan nakala mo nakikinig sa'yo, iba pala ang iniintindi. So, paano ba yung tamang pakikinig at aktibong pakikinig? Ito po yung definition. It is the ability, yung active listening, the ability to truly listen to what someone else is saying, talagang pinakikinggan mo siya, without letting your own biases, judgment, or assumptions get in the way. So, yung mga naiisip mo, huwag mo nang gamitin. Hayaan mo muna yung tao kung mag-express, no? It involves taking the time to understand another person's perspective and then responding in a way that acknowledges their feelings and point of view. Ayun, kasi minsan, ang nangyayari pagka nag-uusap, may sinasabi pa isang tao, meron ka na agad sariling interpretasyon. Pagbigyan mo lang muna siya mag-express. Kung may dapat linawin, patapusin mo muna yung tao, di ba? At yun ay napakahalaga. No? Kasi, yun nga, minsan hindi na nagko-communicate ang tao, and this is definitely something that usually happens. Emosyon na lang ang dumadaloy. Paggalit, either sumisigaw, gigil, okay, yung kabila, umiiyak na lang. Ay, hindi na communication tawag doon. Ano? Nagkakaroon na lang ng expression of emotions but wala nang way to speak out and give details in relation to feelings, circumstances, and yung kanilang mga opinions. Kailangan nagko-communicate pa rin. Siyempre may emosyon yung tao habang nagko-communicate. Pero pag puro na lang sigawan, iyakan, wala na hong communication. Usually yan, either nag-aaway na lang or nag-express na lang ng mga damdamin. So remember, ito galing naman kay Jacob Morgan. 5 easy ways to practice active listening. At ito po muna yung ating magiging conclusion for this particular episode. Yung buong word ay BUILD, B-U-I-L-D. At ito po ay acronym, no? Yung first, B, body language. Yung iyong non-verbal behavior habang nagko-communicate, mahalaga. Pag may kausap ka, kamusta pagkilos mo? Baka naman, habang nag-uusap kayo, napakagalaw-gaw mo naman, o kaya galaw ng galaw ulo mo, feel nung kausap mo, hindi naman nata ako iniintindi. And so, hindi kayo magkakaroon ng deep communication, conversation, kasi parang inip ka na o hindi ka interesado, di ba? Or sometimes, yung sinasabi mo, okay, baka yung iyong galaw ay hindi, no? Do you remember, meron ako nabanggit sa inyo noon na may lola na nagsasabi sa akin na naiyak siya. Dahil tinanong niya yung apo, kamusta daw yung niluto niya. Ang sabi naman daw ay masarap, kaya lang ganito yung pagkakasabi. Ang sarap na nga, masarap na nga. Kanina ka pa tanong ng tanong, nangungulit ka eh. So, na-offend yung matanda. Nagluto siya, yun yung kanyang love language, no, acts of service. Pero I think kasama doon yung words of affirmation. Gusto niya malaman kung nagustuhan o hindi. Nakulitan siguro yung apo. Sinasabi niya masarap. Yun nga lang, yung kanyang pamamaraan ng pagsasalita at yung kanyang kinilos habang ito'y sinabi sa lola, nasaktan yung lola. No? So, pagka tayo po ay nakikinig o nag-uusap, very important ang body language. Second, letter U, understanding. Ang pakikipag-usap mo, gusto mong maunawaan yung isang tao. Hindi mo lang gustong ikaw yung maunawaan, gusto mo rin siyang maunawaan. Kasi nga, kinakailangan mag-meet up yung inyong kaisipan, may common ground. Naiintindihan mo na yung sayo eh. Gusto mo lang ipaintindi sa kanya. And vice versa. For communication to truly take place, well, ang magiging goal mo, sana maintindihan ko to. Ano ba yung kanyang sinasabi?
Ano yung kanyang words at ano yung kanyang emosyon habang siya ay nagsasalita. Ayan. So, understanding. May third, ito naman, ito yung wag mong gagawin. Do not interrupt. Yung I is interrupting. May mga pagkakataon kasi may sinasabi pa eh. Sinasabayan na natin. Sinasalubong na. Kaya ang ending, debate. Di ba? Kasi may pinapaliwanag pa. Hindi mo nagustuhan, sasalubungin mo agad. Kaya lang, pag tinuloy pala yung paliwanag, mas marirealize mo kung ano yung kanyang gustong ipahatid. Di ba? At ilalabas niya ng husto, nagkakaroon ng opportunity to truly allow yung person ng freedom of expression. Pero minsan, yun nga, pagka ayaw mo nang pahintulutan yung taong magsalita, kaya lang feeling ng kabilang tao, ba't mo ako nililimitahan? Ba't mo ako pinitigilan? Bakit mo tinitingnan na yung sinasabi ko hindi mahalaga? May ganong signal eh. That's something negative for the other party. So do not interrupt. Yung fourth is L. Yung L, look them in the eye. Ang looking in the eye, yung tamang pagtingin, baka naman mabangis na tingin. Yung mapanghamon na pagtingin. Alam naman natin yung maayos na pagtingin. Ang dahilan dito, ang goal lang ng look them in the eye, as you're communicating, as the other person is talking, kailangan ng focus, no? Hindi kung saan-saan nakabaling ang mata. Ngayon nga, minsan nag-uusap doon sa gadget nakatingin. Siyempre, parang disrespectful yon. If you truly want to engage the person at maging meaningful ang communication and conversation, look them in the eye. No? So, yun po, mahalaga. And letter D, do not judge. No? Huwag mong husgahan yung tao muna. Yung tamang hinala at mga bagaheng dala-dala natin, medyo set aside muna natin. Pagbigyan lang muna natin yung tao sa kanyang sinasabi. Kasi that's the time of the person to speak out as much as you should be given your time to speak out as well. So yun yung 5 easy ways to practice active listening according to Jacob Morgan. Body language, understanding, do not interrupt, look them in the eye, and do not judge. The third one, no, na pag pinag-uusapan ng strengthening relationships, ano ang pangatlo na kinakailangan? Conflict resolution. Now, it is defined as the ability to identify and manage conflict in a constructive way that leads to a positive outcome. No? So, nakikita mo at napapangasiwaan mo yung hindi pagkakaunawaan ay nagagawa ng paraan para maisaayos or kahit papaano ay nagkakala yung damdamin at mga ugnayan ay mapakalma, di ba? Ayun ho ang habol eh. Kaya nga sa conflict handling, ang napaka-importante daw po dyan is yung tinatawag natin compromising. Ibig sabihin, ang habol mo ba ay pagkakasundo, yung pagkakaayos. Pag yan daw ang iyong kagustuhan, may dalawa kang dapat bigyan ng pansin. Ano po yun? Accommodating. Try to be a friendly person, di ba? Try to help. So kapag ikaw ay isang tao na, di ba, nagbubukas ng iyong buhay para ang ibang tao ay tanggapin, tulungan, yan po ay nagiging daan para sila ay maging malapit sa iyo at ikaw ay ma-appreciate nila ang iyong presensya. At dulot niyan, no, mas nagkakaroon ng tinatawag nating interaction na positibo at lesser yung tension. Of course, hindi perfect ang situation, pero ito po ay magandang i-invest sa samahan. Pangalawa, collaborating. Pagka mayroon hong problema, humahanap ka ng paraan para makatulong ka in solving the problem. Nakikisama ka, nakikiisa ka kung paanong mapapaganda ang kalagayan o sitwasyon. Bakit? Meron ng opposite yan, yung pabigat at panggulo. Hindi ba? So, accommodating and collaborating. Ano naman yung dapat nating iwasan? No? Tama-tama. Ang word ay avoiding. Hindi ba? Yung minsan kasi ang atin hong attitude towards others is dismissive, no? Yung ayaw nating pansinin, ayaw bigyan ng pahalaga. So pag halimbawa nakikipag-ayos sa halip na pakinggan mo o kaya harapin mo kahit papaano, ang gagawin ay, hindi ba, passive aggressive. Agresibo mong hindi iniintindi o hindi kinikibo yung tao. Ayun. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng gap ang relationship. Sa halip na ito ay magkaroon ng tinatawag nating bridge. And then yung isa pa is competing. Ano ba yung competing? Ito ho yan eh. Minsan pagka may hindi magandang ginawa sa'yo, di kukompetisyonin mo rin, nagagawan mo rin ng hindi maganda. Ang problema minsan, ginagalingan mo pa. So, ginawa mo ako ng masama, hihigitan ko pa yan. So, ang ending,
nagsikakasira, no? Hindi ho nagkakaroon ng kaayusan, nagkakaroon ho ng pagpaangit yung samahan dahil yung negatibo ang pinapatulan ng pinapatulan. Hindi ho mahanap ng constructive ways in order to pacify the conflict and better the situation. So napakahalaga, no, na tayo po ay talagang merong attempts to conflict resolution. Dahil pag hindi nga po natin nare-resolve ang conflict, pwede po itong mag-escalate at damaging siya. No? So tatandaan po natin yan. So yan po yung pangatlo. Yung pang-apat, no, na pamamaraan in order for us to strengthen relationships is empathy. Empathy plays out big with conflict resolution because it is the ability to understand and share the feelings of another person. Alam nyo, itong empathy na ito, kailangan natin ito eh. In a sense, dinedevelop din siya eh. Di ba? Bakit po kaya kailangan pang gawa ng batas ang diskriminasyon, no? Yung laban sa diskriminasyon, yun yung panghihiyak, like body shaming, o kaya yung pangiinsulto, lalong-lalo na sa may mga disabilities. Kasi may mga pagkakataon, may mga tao na sa halip na magkaroon ng awa at sabi nga maayos na pakikitungo sa mga taong meron na ng pinagdadaan ng negatibo, lalo pang yun ang sinasaktan at iniinsulto, ginagawa po ng hindi maganda. So, pag wala kang empathy, talagang ang pwedeng mangyari, you become abusive, no? Pwedeng magkaroon ka ng negative na impact sa mga tao. Meron na nga silang mga handicaps, meron na nga silang mga, kung tawagin natin, mga struggle sa sarili. Meron na nga po silang mga deficiencies pagdating sa services or treatment sa lipunan na dadagdagan pa. But with empathy, nagkakaroon tayo ng ability to respond to other people's emotions appropriately. So nasasaktan na, bakit mo kinakailan lalo pang pahirapan? Di ba? Manap ka ng paraan para malesan yung tension at yung suffering ng tao. Kita nyo yung mundo ngayon, di ba? Dami-daming kaguluhan. Mapapansin nyo, ang wala na ang tao ay empathy. Makakarinig ka na ng mga salita na talagang diretsahan na, kahit ito po ay public na talaga. Ang salita ay talagang, sabi nga natin, with murderous intent, with talaga a desire to undermine, maliitin o insultuhin ang iba. And ano yung root cause? Of course, wala akong empathy. No? Minsan nakatigasan na ng puso. Pag ang ating mga puso talaga ay tumatakbo because of negative emotions, ang ending yan, magiging hardened yan. Kakalyuhin eh. At dadating yung point, hindi ka na lang galit sa isang tao, magagaliting tao ka na dahil yung puso mo na-train mo na sa hindi maayos. At for the longest time, nasanay na ito na gano'n na nga ang iyong saloobin, damdamin patungkol sa iba. So, we have to have sensitivities, no? Yung pagkakaroon natin ng pagkaunawa at yung tamang damdamin. So, yung ability din to feel what another person is feeling is important, no? Also, the ability to understand someone's response to a situation. So, ang mga bagay na ito ay related sa empathy. So, ikaw at ako, kailangan daw natin yung matutunan, no, sa ating mga buhay. Yung empathy daw, especially in the workplace, it can mean understanding what someone is going through, whether it is a difficult work situation or even a personal issue. So, yan po ang empathy. And the number 5, which is the last, is called cultural competence. Gusto mo ma-strengthen ang relationship ng community, kailangan mo rin daw na maging, sabi nga natin, malawak ang unawa at marunong kang makibagay sa mga taong hindi mo katulad. Bakit? Wala ho tayong clone. Ibig sabihin, ako ay kabilang ng isang family, subgroup, kabilang ng isang community, ng isang rehiyon. On the other hand, may mga taong hindi galing sa aking pamilya, community, or region. Galing sila sa iba. At pagka tayo po ay nasa isang, kung tawagin natin, bigger or wider context, like workplace, diba, mga gatherings, may mga pinaghalo-halo dyan. So, ang tanong, ano ba ang iyong kakayahan? Ang sabi ho dito, ang cultural competence is the ability to understand and work effectively with people from different cultures. In the diverse workplace of the future,
This skill will be essential for building positive relationships among multifaceted teams and remote workers from different cultures. No? So, tanggap mo yung cultural diversity. So, may pagkakaiba-iba tayo. And cultural knowledge, yung pagkaintindi mo rin kung ano yung meron yung iba. No? Alam nyo, minsan, tayo nga mga Pilipino ay biktima nito, no? Dahil merong preconceived idea yung ibang mga tao sa ibang bansa pag nakakita ng Pilipino kung ano-ano po ang mga naiisip at sinasabi patungkol sa atin, masakit. But on the other hand, wala rin namang makapagsasabing hindi rin tayo nakagawa ng discrimination sa iba. Diba? May ganun. But how do you minimize that and how do you educate yourself? You have to have cultural knowledge and then cultural sensitivity. Ibig sabihin, magkaiba man kayo, yung respeto, huwag mo namang alisin. Diba? Pagkatao mo, lagyan mo ng respeto. At pagka ang kaharap mo, iba man ang iyang kanyang pagkatao compared sa'yo, dahil pwedeng galing sa ibang kultura, sa ibang rehiyon, ay maging magalang ka rin sa kanya. And yun nga ang tinatawag na cultural competence. So in general, yung 5 bagay na yun ay nakakatulong sa improvement ng ating relasyon sa ating komunidad. No? So, ang sabi po ni Joyce Meyer, no? Ang ganda yung kanyang quotation. We can improve our relationships with others by leaps and bounds if we become encouragers instead of critics. Mas higit daw na mapag-iinam ng, di ba, ng ating mga relasyon. Kung sa halip na tayo daw po ay maging kritiko, tayo na lang ay maging daan para sa magagandang salita, pagpapalakas loob at magandang, di ba, pagtansya at pagtrato sa iba. Yan po, mahalaga yan. Bakit? Minsan ang starting point at end point ng ating ugnayan sa iba is just to criticize them and just look for the bad things about them. Ay hindi magkakaroon ng relasyon. Magkakaroon ng gap. At magkakaroon ng suspicion, magkakaroon ng tension and conflict will be the byproduct. Di ba? So once again, the quotation says, we can improve our relationships with others by leaps and bounds if we become encouragers instead of critics. And then lastly, ito po ang Ephesians 4:2-3. Maganda po yung sinasabi muli ni Apostol Pablo. Gusto niyo bang magkaroon ng maayos na samahan? Gusto niyo ba ng matiwasay na ugnayan? Hindi perfecto dahil hindi naman pwedeng perfectohin pa dito sa lupa. Pero pwedeng ayusin. Sabi niya sa mga Ephesus, be completely humble and gentle. Be patient, bearing one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So may mga sangkap ang maayos na samahan, kababaang loob, at yung mahinahong pakikitungo. Pagpapasensya at yung sabi nga pagtanggap sa iba dahil meron kang pag-ibig. At pagsumikapan mo daw na ang pagkakaisa sa spirito ay maganap sa pamamagitan ng pagiging malapit ng ugnayan dahil sa kapayapaan. So, ano bang gusto natin? Maayos at tiwasay na relasyon, magulo at nag-aaway-aaway na ugnayan, no? Siguro, napaka-practical naman ng choice. Yung maayos, yung matiwasay, at hindi ho yung magulo. But how we basically, di ba, invest in the relationship matters. Dahil kung ang relasyon ay hindi na umaayos at kabilang ka sa relasyon na yan, may kinalaman ka rin sa hindi pagkakaroon ng improvement niyan at hindi pagiging maganda niyang relasyon na yan. So being part of a relationship, you also have to do your part. Bakit? You cannot control how others will behave, but you can control your behavior. At tiyakin mo na yung behavior mo ay makakatulong sa pag-strengthen at pag-improve ng relationship. At dulot niyan, makikita mo na merong magiging pagkakaiba. So, ito po ang ating lesson for this weekend. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Ama